Hindi pa man tuluyang nakakahinga si Amara mula sa pagod ng maghapong paglilinis, bumukas ang pinto ng locker room ng mga janitress ng malakas. Isang malakas na kalabog na nagpatigil sa buong mundo niya. Nakatayo sa bungad si Clarice, isa sa mga pinakamayamang estudyante sa University of Santa Clara. Ang mukha nito ay namumula sa galit. Sa likod niya ay ang dalawang alipores nito at isang security guard na may nag-aalalang itsura. Ayan siya. Siya ang kumuha, sigaw ni Clarice, ang nanginginig na daliri ay nakaturo ng diretso kay Ara. Napatayo si Ara, ang hawak niyang basahan ay nalaglag sa sahig. Ano? Anong sinasabi mo? Lumapit ang guard, ang mga mata nito ay puno ng pagdududa habang tinitingnan ang gusgusing uniforme ni Ara. Miss, may nawawalang kwintas si Ma'am Clarice. Isang diamond necklace. Ikaw lang ang nandito sa locker room bago siya pumasok. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Ara. Wala akong kinukuha. Naglilinis lang ako. Sinungaling, humakbang si Clarice, ang mga mata ay parang mga punyal. Nakita kitang nakatingin sa bag ko kanina. Siguro nainggit ka kaya mo ninakaw. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Ara. Nakita niya ang bag, nakita niya ang kumikinang na dulo ng kwintas na nakalawit dito. Ngunit ang tumingin ay hindi nangangahulugang kumuha. Sir, maniwala po kayo. Hindi ko magagawa yan, pakiusap ni Ara sa guard. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Sa isang iglap, hindi na ang akusasyon ng pagnanakaw ang gumugulo sa isip niya. Ang pumapasok sa utak niya ay ang mukha ng dalawa niyang nakababatang kapatid. Si Maya at si Ben ang bayarin sa kanilang eskwelahan. Ang upa sa maliit nilang apartment. Ang bigas na kailangan nilang isasaing para sa hapunan. Kung mawawalan siya ng trabaho, kung makukulong siya, paano na sila? Ang takot na iyon ay mas masakit kaysa sa kahihiyan na nararamdaman niya ngayon. Halughugin ang gamit niya, utos ni Clarice. Walang nagawa si Ara nang buksan ng guard ang luma niyang bag, inilabas nito ang mga laman, isang lumang payong, isang wallet na may lamang 20 pesos at litrato ng mga kapatid niya, at isang supot ng tinapay na para sana sa kanilang merienda. Walang kwintas. Ngunit hindi na tinag si Clarice. Baka tinago niya sa locker niya. O baka sa bulsa niya. Nang akmang hahawakan na ng guard ang braso ni Ara, isang boses ang pumigil sa lahat. Isang boses na kalmado, makapangyarihan at pamilyar sa buong campus. Anong kaguluhan ito? Lahat sila ay napalingon. Nakatayo doon si Marco Imperial, ang anak ng makapangyarihang Senador Alfonso Imperial. Gwapo, matangkad at bihis na bihis. Ang presensya niya pa lang ay sapat na para mapatahimik ang buong kwarto. Marco, tila nagbago ang timpla ni Clarice, naging maamo. Itong janitress, ninakaw niya ang kwintas ko. Naglakad si Marco palapit, ang mga mata niya ay hindi tumitingin kay Clarice, kundi nakapako kay Ara. Tiningnan niya si Ara mula ulo hanggang paa, isang tingin na hindi maintindihan ni Ara kung ito ba ay pag-aalala o pagsusuri. Isang kwintas lang, Clarice. I can buy you 10 of that. Huwag ka nang gumawa ng eksena, sabi ni Marco sa mahinang boses, ngunit may bigat na hindi matatawaran. Pero, umalis na kayo, putol ni Marco. Hindi ito pakiusap. Ito ay isang utos. Napasimangot si Clarice ngunit hindi na nakipagtalo. Sumenyas siya sa mga kaibigan niya at sa guard, at mabilis silang umalis, iniwan si Ara na nakatayo kasama ang lalaking pinapangarap ng halos lahat ng babae sa unibersidad. Nananatiling tahimik si Ara, ang puso niya ay kumakabog pa rin ng mabilis. Isang parte niya ay nagpapasalamat, ngunit isang parte niya ay kinakabahan. Walang ginagawa si Marco Imperial ng walang kapalit. Okay ka lang, tanong ni Marco, ang boses niya ngayon ay mas malambing. Tumango lang si Ara, hindi makapagsalita. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Ara, at marahan siyang hinila palabas ng locker room, papunta sa isang tahimik na pasilyo. Binitawan niya ito ng marahan. Huwag mo nang isipin yon. Ganoon talaga si Clarice, sabi niya, nakasandal sa pader. Pero alam mo, Ara, mahirap ang kalagayan mo. Napayuko si Ara. Hindi niya kailangang ipaalala sa kanya iyon. Araw-araw, ramdam niya ang bigat ng pagiging mahirap sa isang mundo ng mayayaman. Lagi kitang nakikita, pagpapatuloy ni Marco. Nag-aaral ka sa library kahit pagod ka na sa trabaho. Matalino ka. Maganda.
Sayang ka kung mananatili ka lang na isang janitress. Ang mga salita niya ay parang musika sa pandinig, ngunit may isang nota na mali, isang bagay na nagpapahina sa loob ni Ara. I can help you, sabi ni Marco, at sa pagkakataong ito, ang ngiti niya ay hindi na umabot sa kanyang mga mata. Kaya kong baguhin ang buhay mo. Kaya kong paalisin si Clarice sa universidad na ito kung gusto mo. Kaya kong siguraduhin na makakatapos ka ng walang anumang problema. Tumingala si Ara, ang pag-asa ay unti-unting sumisibol sa kanyang dibdib. Talaga? Naman, sagot ni Marco, lumapit siya ng kaunti. Ang bango ng kanyang pabango ay sumasalubong sa hangin. May isang maliit na bagay lang akong hihilingin sa'yo. Nag-antay si Ara. Be in by girlfriend. Ang apat na salitang iyon ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Ara. Nawala ang lahat ng pag-asa. Nawala ang lahat ng pasasalamat. Ang natira ay ang malamig na katotohanan. Ito pala ang kapalit. Hindi ito tulong. Ito ay isang transaksyon. Gagawin kitang reyna sa campus na ito, bulong ni Marco, ang boses ay puno ng pang-aakit. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Damit, alahas, pera. Hindi mo na kailangang magsuot ng unipormeng iyan. Hindi mo na kailangang maglinis ng dumi ng iba. Napaatras si Ara, ang nararamdaman niyang kahihiyan ay mas matindi pa kaysa noong pinagbibintangan siyang magnanakaw. Ang dangal niya iyon na lang ang natitira sa kanya. At ngayon gusto pa nitong bilhin. Nakita ni Marco ang pagbabago sa mukha ni Ara. Ang ngiti niya ay nawala, napalitan ng inis. Ano? Ayaw mo? Mas gugustuhin mo pang maging basahan kaysa maging girlfriend ko. Umiling si Ara, ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Pag-isipan mo, Ara, sabi ni Marco, ang boses ay naging malamig at may bahid ng pagbabanta. Ang alok na to, minsan lang to darating. Ang pamilya Imperial, hindi kami sanay na tinatanggihan. Iniwan siya ni Marco na nakatayo roon, mag-isa sa tahimik na pasilyo. Ang katawan niya ay nanginginig, hindi sa takot sa akusasyon, kundi sa takot sa pagpipilian na nasa harapan niya. Isang, para sa kaligtasan at ginhawa. Isang hindi para sa dignidad na maaaring maging dahilan ng pagkasira ng lahat ng pinaghirapan niya. Pag-isipan mo, Ara. Isang umulang, magbabago ang buhay mo. Ang mga salita niya ay umalingaw sa kanyang isipan, isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang puso. Mula sa isang madilim na sulok sa kabilang dulo ng pasilyo, napanood ni Leo Valdez ang lahat. Nakakuyom ang mga kamao niya sa gilid ng kanyang katawan habang pinapanood niya ang pag-alis ni Marco Imperial, na may ngisi ng isang mananalo sa kanyang mga labi. Nakita niya kung paano naiwang mag-isa si Ara, ang mga balikat nito ay nanghihina, tila pasan ang buong mundo. Isang pamilyar na galit ang umakyat sa kanyang lalamunan. Galit sa kawalang katarungan. Galit sa mga taong tulad ni Marco na ginagamit ang kapangyarihan para makuha ang lahat ng gusto nila. Ngunit higit sa lahat, nakaramdam siya ng matinding pag-aalala para kay Ara. Hindi siya umalis sa kanyang kinatatayuan hanggang sa makita niyang dahan-dahang naglakad palayo si Ara, bawat hakbang ay tila isang malaking pasanin. Bumalik si Leo sa maliit na kwarto na nagsisilbi niyang opisina para sa dyaryo ng eskwelahan. Ang amoy ng mga kemikal mula sa darkroom ay pamilyar at nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop at binuksan ang isang folder na may pangalang Proyekto. Sa loob nito ay daan-daang litrato. Mga dokumento ng negosyo ng pamilya Imperial. Mga larawan ni Senador Alfonso sa mga mamahaling party. Mga larawan ni Marco at ng kanyang mga kaibigan, nagpapakita ng kanilang kayabangan. Isa-isa niyang pinindot ang delete sa mga litrato ni Marco. Ang bawat pag-click ay may kasamang diin. Burado. Pagkatapos, huminto siya sa isang partikular na subfolder na walang pangalan. Binuksan niya ito. Ang laman nito ay mga litrato ni Amara Reyes. Hindi ito mga litratong pang-stalker. Ang mga ito ay mga sandaling ninakaw ng kanyang lente, mga sandaling nagpapakita ng tunay na pagkatao ni Ara. Si Ara na nakangiti habang binibigyan ng candy ang isang batang pulubi sa labas ng campus. Si Ara na nakakunot ang noo habang nagbabasa ng makapal na libro sa library, ang uniforme niya bilang janitress ay maayos pa ring nakatiklop sa tabi niya. At ang paborito niya, isang kuhang nag-iisa si Ara sa rooftop ng universidad, nakatingin sa paglubog ng araw.
May pagod sa kanyang mga mata, pero mayroon ding hindi matatawarang lakas. Isang determinasyon na harapin ang anumang ibato sa kanya ng buhay. Iyon ang babaeng hinahangaan niya mula sa malayo. Isang bituin na nagniningning sa sarili nitong liwanag, kahit napilit itong tinatakpan ng dilim ng kanyang kalagayan. Biglang pumasok sa isip niya ang unang beses na napansin niya si Ara, halos 1 taon na ang nakalipas. Naghahanap siya ng isang tahimik na lugar sa library para isulat ang isang artikulo. Sa isang sulok, nakita niya ang isang janitress na dapat ay naglilinis, ngunit sa halip ay nakaupo ito sa sahig, nakasandal sa isang estante ng mga libro, at taimtim na nagbabasa ng isang textbook sa law. Mula noon, hindi na ito nawala sa kanyang isipan. Sinimulan niyang alamin ang kwento nito. Isang working student na nagsusumikap para sa pamilya. Isang henyo na laging nangunguna sa klase. Isang mabuting tao. Lahat ng bagay na hindi si Marco Imperial. Leo, pre, nandito ka lang pala, sabi ng kaibigan niyang si Ben na pumasok sa kwarto na may dalang 2 bote ng soft drinks. Nakita ko kanina yung eksena sa hallway. Grabe talaga yang si Clarice. Hindi si Clarice ang problema, sagot ni Leo, isinara ang laptop ng mabilis. Kundi si Marco. Naupo si Ben sa tapat niya, ang mukha ay seryoso. Narinig ko ang alok niya kay Ara. Buong campus na yata ang nag-uusap. Kawawang babae. Hindi siya kawawa, mariing sabi ni Leo. Matapang siya. Pero hindi niya kayang labanan ang mga imperial ng mag-isa. At ikaw ang lalaban para sa kanya, tanong ni Ben, may halong pag-aalala sa boses. Leo, mag-ingat ka. Alam mo kung anong kaya nilang gawin. Pader ang binabangga mo. Naalala ni Leo ang nangyari sa kanyang pamilya. Ang ama niya, isang tapat na negosyante, ay nawala ang lahat dahil sa panloloko ni Senador Alfonso Imperial. Iyon ang dahilan kung bakit siya naririto. Para sa hustisya. Para ibunyag ang kanilang mga kasinungalingan. Hindi pwedeng manalo na lang palagi ang masama, Ben, sabi ni Leo, ang determinasyon ay bumabalik sa kanyang mga mata. Kung walang gagawa ng tama, sila ang magtatakda kung ano ang tama. Nagbukas ulit si Leo ng kanyang laptop. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang mga litrato ang tiningnan niya. Nagbukas siya ng isang bagong email. To Office of Student Affairs. From Anonymous. Subject, Incident involving Amara Reyes. To whom it may concern. I am writing to inform you that have witnessed the incident involving Amara Reyes and Miss Clarice Palma. I have reason to believe and evidence to suggest that Miss Reyes was framed. She is innocent of the accusations against her. If concerned student. Pinindot niya ang send, bago pa man siya magbago ng isip. Ito ay isang maliit na hakbang, isang shot in the dark, ngunit kailangan niyang subukan. Para kay Ara. Halos 1 oras siyang naghintay, pabalik-balik sa kwarto, ang isip ay hindi mapakali. At pagkatapos, tumunog ang kanyang email notification. Galing ito sa Dean's office. Nanginginig ang kamay niyang binuksan ito. Dear concerned student. We have received your email. The University of Santa Clara takes all matters of student conduct seriously. However, we cannot act on anonymous tips. Unless you are willing to come forward and present your evidence in person, we will have to disregard this message. Sincerely. The Office of the Dean. Napatingin si Leo sa screen. Ang mga salita ay tila lumulundag sa kanya. Come forward. Present your evidence in person. Ang anonymous na kalasag na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili ay biglang gumuho. Inilagay siya ng unibersidad sa isang alanganing posisyon. Kung lalabas siya, ilalantad niya ang kanyang sarili sa galit at ganti ng pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Isusugal niya ang lahat ng kanyang pinaghirapan para sa kanyang investigasyon. Ngunit kung mananatili siya sa dilim, hahayaan niyang malugmok si Ara sa kasinungalingan na nilikha ng mga imperial. Nakatitig siya sa screen, ang kumukurap na cursor ay tila nang uuyam sa kanya. Manatili sa anino o humakbang patungo sa liwanag at harapin ang apoy. Kinabukasan, pumasok si Ara sa unibersidad na may bigat sa kanyang dibdib, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Magdamag niyang inisip ang alok ni Marco. Ang bawat salita ay parang laso na paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan.
Ang madaling paraan. Ang komportableng buhay. Ngunit sa tuwing naiisip niya iyon, nakikita niya ang mukha ng kanyang ina bago ito pumanaw. Ara, anak, sabi nito sa kanya, ang karangalan ang tanging yaman na hindi kayang nakawin ni numan. Huwag na huwag mo itong ipagpapalit sa kahit anong halaga. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya si Marco, nakasandal malapit sa kanyang locker, tila isang haring nag-aantay sa kanyang alipin. May isang mayabang nangiti sa kanyang labi, sigurado sa sarili na nakuha na niya ang gusto niya. So, ano na? Tanong ni Marco, ang boses ay malambing pa rin ngunit may pahiwatig ng pagkainip. Handa ka na bang maging reyna ko? Huminga ng malalim si Ara, tinipon ang lahat ng kanyang lakas. Tinitigan niya si Marco ng diretso sa mga mata, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Hindi. Isang salita lang, ngunit sapat na iyon para mabura ang ngiti sa mukha ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ano nang sabi mo? Ang sagot ko ay hindi, pag-ulit ni Ara. Hindi ako isang bagay na pwede mong bilhin, Marco. Ang karangalan ko ay hindi nabibili. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Marco, mula sa pagkabigla, papunta sa galit. Isang malamig at mapanganib na galit. Talaga, sabi ni Marco, tumawa ng walang kagalakan. Pinipili mo ang basahan kaysa sa akin. Sigurado ka ba dyan, Amara? Sigurado ako, sagot ni Ara, at sa unang pagkakataon, hindi siya natinag sa paraan ng pagbanggit nito sa kanyang buong pangalan. Tumango si Marco ng dahan-dahan, isang nakakatakot na ngisi ang muling sumilay sa kanyang mga labi. CJ, kung iyan ang gusto mo, tandaan mo, Ara. Ikaw ang pumili nito. Pagkatapos ay tinalikuran na siya ni Marco at naglakad palayo, ngunit ramdam ni Ara ang kanyang pagbabanta na naiwan sa hangin. Hindi nagtagal, naramdaman ni Ara ang epekto ng kanyang pagtanggi. Ang mga bulungan ay nagsimula sa mga pasilyo. Mga tingin na puno ng panghusga. Mga hagigikan sa tuwing siya ay dadaan. Narinig niya ang mga salitang key gold digger, in offer an, ayaw pa, at hipakipot. Si Marco ay nagpakalat ng sarili niyang bersyon ng kwento, isang bersyon kung saan siya ang biktima na tinanggihan matapos subukang tumulong. Masakit, ngunit tiniis niya. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho at pag-aaral, pilit na hindi pinapansin ang mga ito. Isang hapon, habang naglilinis siya sa cafeteria, ang sahig ay kumikinang na sa kalilinis niya, isang grupo ng mga estudyante, mga kaibigan ni Marco, ang dumaan. Sadya nilang tinabig ang isang malaking basurahan. Tumapon ang lahat ng laman nito sa sahig na kalilinis lang niya. Mga tirang pagkain, mga basang tissue, mga plastik na bote. Ay, sorry. Hindi namin sinasadya, sabi ng isa sa kanila, ngunit ang tawa sa kanilang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Nagtawanan sila habang naglalakad palayo, iniwan si Ara na nakatayo roon, nakatingin sa kalat. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi at ang pagkuyom ng kanyang mga palad. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang habulin sila at isampal sa kanila ang ginawa nila. Ngunit huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang walis at dustpan at nagsimulang maglinis ulit, bawat galaw ay mabigat, bawat walis ay puno ng pinipigilang galit. Pagod na pagod siyang bumalik sa locker room pagkatapos ng kanyang shift. Ang buong katawan niya ay masakit. Ang puso niya ay pagod na. Pakiramdam niya ay malapit na siyang sumuko. Pagbukas niya ng kanyang locker para kunin ang kanyang bag, may isang bagay na nahulog. Isang maliit, nakabalot na lunchbox. Nagtaka siya. Hindi ito sa kanya. Maingat niya itong dinampot. May nakadikit na maliit na papel dito. Huwag kang susuko. 2 salita lang, ngunit parang isang baso ng malamig na tubig sa isang taong nauuhaw. Binuksan niya ang lunchbox. Sa loob ay may mainit pa na kanin at adobo. Amoy pa lang, alam niyang masarap. Napaluha si Ara. Sa gitna ng lahat ng pang-aapi, may isang taong nakakita sa kanya. Isang taong nagmamalasakit. Ngunit sino? Inisip niya ang kanyang mga kaibigan, ngunit alam niyang kapos din sila sa buhay. Imposibleng sila ito. Kinain niya ang pagkain at sa bawat subo, parang nababawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Para itong isang yakap mula sa isang taong hindi niya kilala. Sa mga sumunod na araw, ang pattern ay nagpatuloy.
Ang pang-aasar mula sa grupo ni Marco ay lumalala, ngunit palaging may kasunod na maliliit na kabutihan. Isang malamig na bote ng tubig na nakalagay sa kanyang cart ng panlinis. Isang tsokolate sa loob ng kanyang libro sa library. Palaging may kasamang simpleng mensahe, kaya mo yan. Laban lang. Sinimulan niyang hanapin kung sino ang kanyang misteryosong tagapag-alaga. Tinitingnan niya ang mga taong nakakasalubong niya, naghahanap ng kahit anong senyales. Isang hapon, habang pinupunasan niya ang mga bintana sa ikalawang palapag, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Tumingin siya sa ibaba sa kabilang hardin. Nakita niya si Leo Valdez, ang litratista ng dyaryo ng eskwelahan, na may hawak na kamera. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang segundo. Ngunit sa halip ng umiti o kumaway, biglang umiwas ng tingin si Leo, tila nahuling gumagawa ng isang bagay na hindi dapat. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang kamera at nagkunwaring may inaayos dito. Kumunot ang noo ni Ara. Si Leo. Ang tahimik at seryosong si Leo Valdez. Bakit siya tutulungan nito? Halos hindi sila nag-uusap. Ngunit ang mabilis niyang pag-iwas ng tingin may kakaiba. Ang pagkalito ay nadagdag sa kanyang mga nararamdamang emosyon. Sa pagtatapos ng linggong iyon, pakiramdam ni Ara ay nakaligtas siya sa isang bagyo. Nananakit pa rin ang mga salita at gawa ng mga nang-aapi sa kanya, ngunit ang mga maliliit na kabutihan mula sa kanyang secret admirer ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Nagliligpit na siya ng kanyang mga gamit, handa nang umuwi sa kanyang mga kapatid, nang lapitan siya ng kanyang supervisor, si Aling Nena. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Ara, anak, sabi nito sa mahinang boses. Pinapatawag ka sa dean's office. Kinabahan bigla si Ara. Bakit po? May nagawa po ba akong mali? Umiling si Aling Nena, ang mga mata ay puno ng awa. Hindi ko alam ang detalye, iha. Pero ang sabi, may isang seryosong insidente daw na may kinalaman sa iyo ang inireport. Mas lalong lumakas ang kaba sa dibdib ni Ara. Isang seryosong insidente. Wala siyang ginagawang masama. At pagkatapos, sinabi ni Aling Nena ang mga salitang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Ara. At, Ara papunta na raw dito sa eskwelahan si Senador Alfonso Imperial para linawin ang issue. Ang senador mismo. Ang ama ni Marco. Napahawak si Ara sa pader para suportahan ang kanyang sarili. Hindi na ito simpleng pang-aasar ng isang mayabang na estudyante. Ito na ang buong bigat ng kapangyarihan ng mga imperial. At siya, isang hamak na janitress, ang nasa gitna ng lahat ng ito. Ang paglalakad papunta sa dean's office ay parang paglalakad patungo sa bitayan. Bawat hakbang ni Ara ay mabigat, bawat paghinga ay mababaw. Ang malamig na hangin ng aircon sa opisina ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat nang siya ay pumasok. At doon, nakita niya sila. Ang dian ng universidad, si Ivy Alcaraz, ay nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa, ang mukha ay balisa at hindi mapakali. Sa tapat nito, sa isang magarang upuan, ay nakaupo si Senador Alfonso Imperial. Nakangiti ito, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa tabi ng kanyang ama, nakatayo si Marco, ang itsura ay parang isang maamong tupa, isang biktima. Maupo ka, Juan Reyes, sabi ni Ivy Alcaraz, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Umupo si Ara sa upuang inilaan para sa kanya. Pakiramdam niya ay lumiliit siya, kinakain ng laki at karangyaan ng silid. Enneth Reyes, nagsimulang magsalita si Senador Imperial. Ang boses ay malumanay ngunit puno ng otoridad. Nandito kami dahil sa isang napakasensitibong bagay. I'm sure you know what it is. It's about my son, Marco. Tumingin ang senador kay Marco na parang isang mapagmahal na ama. Ang anak ko ay isang mabuting bata. Ngunit madali siyang magtiwala. At nitong mga nakaraang araw, siya ay labis na nababagabag. Hindi makapaniwala si Ara sa naririnig niya. Si Marco, nababagabag? May isang video na nakarating sa aming atensyon, pagpapatuloy ng senador. Tumingin siya kay Ivy Alcaraz, na tila natatakot na pinindot ang isang buton sa kanyang laptop. Sa isang malaking screen sa pader, isang video ang nagplay. Nakita ni Ara ang kanyang sarili, kuha mula sa isang hidden camera sa isang pasilyo. Ngunit ang boses hindi iyon ang kanyang boses. Ito ay pinagtagpi-tagping mga salita mula sa iba't ibang pag-uusap.
gusto kita, gagawin ko ang lahat, bigyan mo lang ako ng pera. Ang mga salitang hindi niya kailanman sinabi ay lumalabas sa kanyang bibig sa video. Ang video ay pinutol sa paraang mukha siyang isang desperadang babae na sinusubukang akitin si Marco kapalit ng pera. Ano to? Halos pabulong na sabi ni Ara. Hindi yan totoo. In-edit yan. At bukod pa riyan, sabi ni Marco, sa wakas ay nagsalita, ang boses ay puno ng pagkukunwaring sakit. Sinubukan niya akong halikan. Nang tumanggi ako, nagbanta siya na sisirain niya ang pangalan ko. Sinabi niya na dahil janitress lang siya, mas paniniwalaan siya ng mga tao. Naaawa raw sila sa kanya. Sinungaling, sigaw ni Ara, hindi na napigilan ang sarili. Ikaw ang nag-alok sa akin. Ikaw ang may gusto. Edmeth Reyes, please, saway ni Iki Alcaraz, ngunit ang mga mata nito ay nakaiwas. Nakikita mo na, Jake si Alcaraz, sabi ng senador, umiling na parang labis na nadidismaya. Hindi ko gustong umabot sa ganito. Ang gusto ko lang ay protektahan ang reputasyon ng aking anak at ng unibersidad na ito. A girl with this kind of behavior is a danger to other students. Alam na ni Ara kung saan ito papunta. Ito ay isang bitag. Isang perpektong pagtatanghal kung saan siya na ang kontrabida bago pa man magsimula ang palabas. Sir, maniwala po kayo, pakiusap ni Ara, ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga pisngi. Wala po akong ginagawang masama. Biktima po ako dito. Tumingin sa kanya si Yuki Alcaraz. Sa isang saglit, nakita ni Ara ang awa sa mga mata nito. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng takot nang sumulyap ito sa senador. Edmeth Reyes, sabi ng dian sa isang formal at malamig na tono. Dahil sa mga ebidensyang iprinisenta at sa iyong unbecoming conduct, ang unibersidad ay walang pagpipilian kundi i-terminate ang iyong scholarship at i-expel ka. Effective immediately. Ang mga salita ay parang isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Expelled. Tinanggal. Nawala ang lahat. Ang kanyang pangarap. Ang kinabukasan ng kanyang mga kapatid. 2 security guard ang pumasok sa silid. Please escort Death Reyes out of the campus, utos ni E.A. Alcaraz, hindi makatingin kay Ara. Habang hinihila siya ng mga guard palabas, ang huling nakita niya ay ang ngiting tagumpay sa mga labi ni Marco Imperial. Ang paglalakad palabas ng unibersidad ay ang pinakamahabang paglalakad sa buhay ni Ara. Ang mga estudyante sa pasilyo ay napapahinto, nagbubulungan. Ang ilan ay naglalabas ng kanilang mga cellphone para kunan siya ng litrato, na parang isang kriminal na ipinaparada. Ang bawat tingin ay isang panghusga. Ang bawat bulong ay isang kutsilyo. Hindi niya namalayan kung paano siya nakarating sa sakayan. Hindi niya namalayan ang biyahe pa uwi. Ang isip niya ay blanko. Ang puso niya ay basag. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang maliit at sira-sirang apartment, isang tunog ang sumalubong sa kanya. Pag-iyak. Nakita niya ang kanyang kapatid na si Maya, 10 taong gulang, at si Ben, 8 taong gulang, na magkayakap sa isang sulok, umiiyak habang nakatingin sa isang lumang cellphone. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa screen ng cellphone, nakita niya ang kanyang mukha. Isang article na may headline, Janitress ng Estid. Clara, in-expelled dahil pango-haras dahil anak ng senador. Sa ibaba, ang comment section ay puno ng masasakit na salita. Ang kapal ng mukha. Porket mahirap, gagamitin yon para mambiktima. Feeling maganda. Hindi pinatulan kaya nag-eskandalo. Buti nga sa kanya. Deserve niya yan. Kawawa naman si Marco Imperial. 80. Sabi ni Maya, humihikbi. Sabi ng mga kaklase ko, masama ka raw. Magnanakaw. Hindi na totoo, di ba? Yumakap si Ara sa kanyang mga kapatid, ang sarili niyang luha ay bumuhos na parang ulan. Dito. Ito ang pinakamasakit. Hindi ang pagkawala ng kanyang pangarap, kundi ang makita ang sakit sa mga mata ng mga taong pinakamamahal niya. Hindi niya nakinaya. Tumakbo siya palabas ng bahay, kailangan niya ng hangin, kailangan niyang makatakas. Naupo siya sa isang sirang upuan sa labas, sa ilalim ng isang puno, at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang sakit at sama ng loob. Wala na. Tapos na ang lahat. Natalo siya. Habang siya ay umiiyak, isang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon.
Isang tunog na hindi karaniwan sa kanilang lugar. Ang ugong ng isang mamahaling makina ng sasakyan. Isang makintab na itim na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Ang itsura nito ay kasing iba sa kanilang kalye, gaya ng isang diamante sa gitna ng putik. Dahan-dahang bumaba ang bintana sa likurang upuan. Sa loob, nakaupo ang isang babae. May edad na, ngunit ang tindig ay puno ng karangalan at kapangyarihan. Ang kanyang mga mata, na puno ng hindi maipaliwanag na kalungkutan, ay nakatitig ng diretsyo kay Ara. Isang tingin na tila tumatago sa kanyang kaluluwa, isang tingin ng pagkilala at matagal na paghahanap. Sa mahinang boses na nanginginig, ngunit malinaw sa gitna ng katahimikan ng gabi, nagsalita ang babae. Amara Anakti. Ang mga salitang ki Amara Anakti ay nanatiling nakalutang sa hangin, isang imposible at nakakabinging bulong sa gitna ng desperasyon ni Ara. Napatingin siya sa babae sa loob ng kotse. Hindi ito isang ordinaryong mayaman lang. Mayroong bigat sa kanyang presensya, isang uri ng marangal na kalungkutan na hindi pa nakikita ni Ara kailanman. Nananaginip ba siya? O baka nababaliw na siya sa sobrang sakit? Sino po kayo? Nautal na tanong ni Ara, ang boses ay paos dahil sa pag-iyak. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Isang pinto ng kotse ang bumukas at isang lalaking nakasuit ang lumabas at magalang na nagbukas ng pinto para sa babae. Dahan-dahan itong bumaba. Sa liwanag ng nag-iisang poste ng ilaw sa kalye, mas luminaw ang kanyang mukha. Ang bawat galaw niya ay may kahinahunan at dignidad. Matagal na kitang hinahanap, Amara, sabi ng babae, ang boses ay puno ng emosyon. 20 taon. Napaatras si Ara. Nagkakamali po kayo ng tao. Ang pangalan ko po ay Ara Reyes. Hindi Amara. Amara ang ipinangalan sa'yo ng iyong ama, sabi ng babae, humakbang palapit ng dahan-dahan, na parang natatakot na baka tumakbo si Ara palayo. Ako ang iyong ina. Imposible, umiling si Ara, ang pagkalito ay napalitan ng bahagyang inis. Patay na ang mga magulang ko. Isa po itong malaking pagkakamali. Isa na naman bang laro ito ng mga imperial? Isang mas malupit na paraan para pagtawanan siya. Tumingin ang babae sa maliit at sira-sirang apartment ni Ara. Ang mga kapatid mo nasa loob sila, hindi ba? Sina Maya at Ben kailangan nating umalis dito. Hindi na ligtas para sa inyo. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang mga kapatid ang nagpatigil kay Ara. Paano niya nalaman? Sumama ka na sa akin, anak. Ipapaliwanag ko ang lahat, pakiusap ng babae. Pangako, ligtas kayo sa akin. Hindi alam ni Ara kung ano ang gagawin. Ngunit nang maisip niya ang umiiyak na mukha ni Maya at Ben, ang kanilang kaligtasan, tila wala na siyang ibang pagpipilian. May panganib sa pananatili dito, at mayroong isang maliit, nakakabaliw na posibilidad ng kaligtasan sa pagsama sa estrangherang ito. Tumango siya ng walang salita. Tinawag niya ang kanyang mga kapatid, na lumabas na may takot sa kanilang mga mata. Sinabi ni Ara na kailangan nilang sumama sa babae, at kahit naguguluhan, sumunod sila sa kanilang ate. Ang loob ng sasakyan ay ibang mundo. Ang amoy ay bagong katad, hindi alikabok. Ang upuan ay malambot, hindi matigas na kahoy. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa kanilang magulong eskinita, nagsimulang magkwento ang babae. Ako si Isabela de Leon, sabi niya. Ang reyna ng Maharlika. Napakapit ng mahigpit si Ara sa upuan. Narinig na niya ang pangalang iyon. Isang maliit ngunit napakayamang bansa na kalapit lang ng Pilipinas. Isang reyna na sikat dahil sa trahedya ng pagkawala ng kanyang nag-iisang anak na prinsesa maraming taon na ang nakalipas. 20 taon na ang nakalipas, pagpapatuloy ni Reyna Isabela, ang tingin ay nasa malayo na parang binabalikan ang isang masakit na alaala. Mayroon akong isang munting anghel. Ang pangalan niya ay Amara. Isang hapon, habang naglalaro siya sa hardin ng palasyo, bigla na lang siyang nawala. Kinidnap. Walang bakas na naiwan. Ang boses ng reyna ay nabasag. Ilang taon kaming naghanap. Ibinuhos namin ang lahat ng yaman ng kaharian, ngunit para siyang bulang naglaho. Hanggang sa isang impormante ang nagbigay sa amin ng isang lead, isang pamilyang namatay sa isang aksidente na may inaalaga ang isang sanggol na hindi nila tunay na anak. Ang sanggol na iyon ay dinala sa isang ampunan ang parehong ampunan kung saan ka nakuha ng mga kinilala mong magulang. Napailing si Ara.
hindi maaari. Hindi siya pinilit ng Reyna. Sa halip, marahan niyang itinaas ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawi ang buhok na tumatakip sa likod ng tainga ni Ara. Mayroon kang isang maliit na balat, bulong ng Reyna. Isang balat na hugis bituin. Napahawak si Ara sa likod ng kanyang tainga. Ang balat. Palagi na iyong nandoon, isang maliit at halos hindi napapansing marka na hindi niya pinapansin. Paanong nalaman ng isang Reyna mula sa ibang bansa ang tungkol doon? Nagkaroon kami ng access sa iyong record sa universidad, sabi ng Reyna. Nakuha namin ang isang hibla ng iyong buhok mula sa isa sa iyong mga gamit. Isinailalim namin ito sa isang test. At ito ang resulta. Inabutan siya ng isang folder. Nanginginig ang mga kamay ni Ara nang buksan niya ito. Mga numero. Mga chart. Mga salitang hindi niya maintindihan. Ngunit sa dulo, may isang pangungusap na nakasulat sa malalaking titik. Match probability, 99.9%. Tumingin si Ara mula sa papel papunta sa mga mata ng Reyna. Sa pagkakataong ito, hindi nakapangyarihan ang nakita niya. Ang nakita niya ay ang hilaw na sakit at pag-asa ng isang ina. Isang ina na 20 taong nagdusa, isang inang nakatingin ngayon sa kanya na para siyang isang milagrong nagbalik. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ara ang isang kakaibang koneksyon, isang hindi maipaliwanag na paghila sa kanyang puso. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang mansyon na mas malaki pa kaysa sa buong building ng kanilang apartment. Si Maya at Ben ay napanganga, ang kanilang mga mata ay bilog na bilog sa pagkamangha. Sinalubong sila ng mga katulong na nakayuko. Dinala sila sa isang malaking silid kung saan may nakahandang pagkain. Ang mga kapatid ni Ara, na kanina lang ay umiiyak, ay tuwang-tuwa na ngayon sa masasarap na pagkain at sa napakagandang lugar. Ang makita silang ligtas at masaya ay nagbigay ng kaunting kapanatagan sa naguguluhang puso ni Ara. Pagkatapos, dinala si Ara sa isang silid na para sa kanya. Ito ay mas malaki pa sa buong apartment nila. May isang kama na parang ulap sa lambot at isang bintanang salamin na tanaw ang isang malawak na hardin. Naiwan siyang mag-isa. Umupo siya sa gilid ng kama, hawak ang resulta ng test. Ang kanyang mundo ay gumuho kaninang umaga lamang. Ngayon, isang bagong mundo ang inilalatag sa kanyang harapan. Prinsesa. Siya. Ang janitress. Ang babaeng pinagtawanan at inalipusta. Impossible. Ngunit ang balat. Ang VEC test. Ang sakit sa mga mata ng Reyna. Naguguluhan, natatakot, at pagod, inilapag niya ang kanyang lumang cellphone sa bedside table. Bigla itong umilaw at nag-vibrate. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Dahan-dahan niya itong binuksan. Alam ko ang totoo, Ara. Magkita tayo. Leo. Pinili ni Leo ang pinakatahimik na kapihan na alam niya, isang maliit na lugar na nakatago sa isang eskinita na malayo sa mga mata ng publiko. Bawat minuto ng paghihintay ay parang isang oras. Paulit-ulit niyang pinupunasan ang kanyang mga palad sa kanyang pantalon. Paano niya ito sasabihin? Paano niya ipapaliwanag ang lahat nang hindi ito lumalabas na isa na namang uri ng panloloko? Nang dumating si Ara, saglit na natigilan si Leo. Hindi na ito ang janitress na may pagod ngunit may determinasyon sa mga mata. Hindi na rin ito ang prinsesang naguguluhan na nakita niya sa balita. Ang babaeng pumasok sa kapihan ay isang taong nakasuot ng kalasag. Ang kanyang mga mata ay mapagmatsyag, ang kanyang tindig ay alerto. Ang bawat galaw niya ay nagsasabing, hindi mo na ako maluloko. Umupo si Ara sa tapat niya, walang ngiti, walang anumang emosyon sa kanyang mukha. Paano mo nalaman kung nasaan ako? Iyon ang una niyang tanong, ang boses ay malamig at direkta. May mga kontak ako, sagot ni Leo, umorder ng 2 kape kahit hindi nagtanong. Ara, kailangan nating mag-usap. Tungkol saan? Tungkol sa pagiging isang concerned student mo na bigla na lang naglaho noong kailangan ko ng tulong, may bahid ng panunumbat sa boses niya. Nasaktan si Leo sa sinabi niya dahil totoo iyon. Patawad. Natakot ako. Pero iyon din ang dahilan kung bakit ako narito. Para itama ang lahat. Huminga siya ng malalim. Ito na iyon. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang manipis na folder at dahan-dahan itong inilatag sa mesa.
Binuksan niya ito. Sa loob ay mga litrato, mga kopya ng dokumento, mga news clippings. Ano to? Tanong ni Ara, ngunit hindi niya ginagalaw ang mga papel. Ang pangalan ko ay Leo Valdez, sabi niya. Isa akong journalism student at isa akong independent investigative journalist. Tumingin sa kanya si Ara, at sa unang pagkakataon, nakakita si Leo ng emosyon sa mga mata nito, pagkabigla, na mabilis na napalitan ng hinala. Ang pamilya ko dati kaming may-ari ng isang maliit na construction company. Pagpapatuloy ni Leo, ang boses ay naging mas mababa. Naging partner namin sa isang proyekto si Senador Alfonso Imperial, noong hindi pa siya kasing sikat ngayon. Pinagkatiwalaan siya ng papa ko. Pero niloko niya kami. Ginamit niya ang kumpanya namin para sa money laundering at pagkatapos ay idiniin niya kami. Nawala ang lahat sa amin. Lahat. Tinitigan ni Leo si Ara. Umaasang makikita niya ang pag-unawa sa kanyang mukha. Pumasok ako sa Santa Clara hindi lang para mag-aral. Pumasok ako para mag-imbestiga. Para mangalap ng ebidensya para pabagsakin ang tao na sumira sa pamilya ko. Itinuro niya ang mga papel sa mesa. Ito ang buhay ko sa nakalipas na 2 taon. Kinuha ni Ara ang isang litrato. Isang lumang litrato ng pamilya ni Leo, masaya at nakangiti, sa harap ng isang sign ng kanilang kumpanya. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang news clipping, Valdez Construction, bagsak dahil sa fraud allegations. Kaya pala palagi kang nakatingin, bulong ni Ara, mas para sa sarili niya kaysa kay Leo. Inoobserbahan mo ang mga imperial. Pag-amin ni Leo. Pero hindi lang yon ang dahilan kung bakit ako nakatingin sa'yo. Ito ang pinakamahirap na parte. Ara, mula pa noong una kitang makita sa library, hinangaan na kita. Ang lakas mo, ang talino mo, ang kabutihan mo sa kabila ng lahat ng paghihirap. Totoo yon. Lahat ng yon ay totoo. Napatingin si Ara sa kanya, ang mga mata ay nanliliit. At noong naging target ako ni Marco, nakita mo ang oportunidad. Isang paraan para makalapit sa kanila. Isang paraan para makuha ang kwento mo. Ang mga salita niya ay parang mga suntok. Hindi. Hindi ganoon, mabilis na tanggi ni Leo. Naging komplikado ang lahat. Bahagi ka ng mundo nila, pero nag-aalala ako para sa iyo. Totoo yon. Totoo, tumawa si Ara ng walang kagalakan, isang tunog na mas masakit pa kaysa sa isang sigaw. Ang mga mata niya ay nagsimulang mamasa. Alin ang totoo, Leo? Ang paghanga o ang imbestigasyon? O baka pareho? Baka ako ang pinakamagandang pyesa na nahulog sa chess game mo. Naramdaman niya ang sakit sa bawat salita. Ang lahat ng kabutihan na ipinakita ni Leo, ang mga note, ang pagkain, ang pag-aalala, ay nabahiran na ngayon ng duda. Lahat-lahat ng tulong mo ang mga note ang pagkain parte ba yun lahat ng investigasyon mo? Tanong ni Ara, ang boses ay basag na. Para makuha ang tiwala ko. Para malaman ko ang mga kahinaan ni Marco. Hindi, sabi ni Leo, ang kanyang sariling boses ay puno ng pait. Ginawa ko yon dahil gusto kong pagaanin ang nararamdaman mo. Ginawa ko yon dahil gusto kita, Ara. Alam ko, ang timing nito ay ang pinakamasama sa lahat. Pero iyon ang totoo. Umiling si Ara, ang mga luha ay tuluyan ang bumagsak. Ang pagkakanulo ay malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. Mas masakit ito kaysa sa ginawa ng mga imperial. Dahil sa kanila, alam niyang kaaway sila. Kay Leo, umasa siya. Kahit saglit, umasa siyang may isang taong tunay na nakakita sa kanya. Naiintindihan ko na ngayon, sabi niya, pinunasan ang kanyang mga luha. Sa mundong ito, lahat ay may motibo. Lahat ay may kailangan. Walang tumutulong ng walang kapalit. Tumayo siya. Ara, sandali. Huwag, putol niya. Tumingin siya kay Leo, ang mga mata ay puno ng sakit at pagkadismaya. Katulad ka lang din nila. Ginagamit mo lang din ako. Tinalikuran niya si Leo at naglakad palabas ng kapihan. Hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko, narinig ni Leo na sinabi niya sa gitna ng kanyang paghikbi, bago siya tuluyang nawala sa pinto. Naiwan si Leo na nakaupo roon, mag-isa. Sa kanyang harapan, nakakalat ang mga ebidensya ng kanyang 2 taong imbestigasyon, ang mga sandata niya laban sa mga imperial. Ngunit sa isang iglap, lahat ng iyon ay parang walang kwenta. Natalo niya ang tiwala ng nag-iisang tao na mas mahalaga pa kaysa sa kanyang misyon.
Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay biglang nabasag. Ilang oras lamang matapos ang lihim na pagdating ni Ara, ipinalabas ng kaharian ng Maharlika ang opisyal na pahayag. Nakaupo si Ara sa tabi ni Reyna Isabela sa isang malawak na sala, parehong nakatingin sa isang malaking telebisyon. Ang Royal Press Secretary ng Maharlika, isang lalaking may seryosong mukha, ang nagsasalita sa international media. Matapos ang 20 taon ng masusing paghahanap at sa tulong ng hindi matatawarang ebidensya, kabilang na ang isang 79.7% match. Malugod na ipinapahayag ng Royal House of Maharlika ang pagkakahanap sa nawawalang tagapagmana ng trono, ang kanyang kamahalan, Prinsesa Amara de Leon. Isang litrato ni Ara noong bata pa, na nakuha mula sa records ng ampunan, ang ipinakita sa screen, kasunod ng kanyang kasalukuyang student picture mula sa Santa Clara. Naramdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na. Totoo na. Ang buong mundo ay nakatingin. Ngunit ang sandali ng pagkamangha ay hindi nagtagal. Hindi pa man natatapos ang balita, isang aide ng reyna ang pumasok sa silid, ang mukha ay nag-aalala. Your Majesty, sabi nito habang nakayuko. Si Senador Imperial po. Nagpatawag siya ng isang emergency press conference. Magsisimula na po sa loob ng ilang minuto. Nagkatinginan si Ara at ang reyna. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Ara. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ilipat mo sa channel na iyon, utos ng reyna, ang boses ay kalmado ngunit ang mga mata ay nag-aapoy. Sa screen, lumitaw ang mukha ni Senador Alfonso Imperial. Nakatayo siya sa isang podyum na napapalibutan ng mga bandila ng Pilipinas. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng malalim na pag-aalala at pagiging makabayan. Mga minamahal kong kababayan, panimula niya, ang boses ay puno ng peking sinseridad. Ako ay nagsasalita sa inyo ngayon hindi bilang isang senador, kundi bilang isang ama at isang Pilipino na labis na nababahala. Nitong mga nakaraang oras, isang banyagang kaharian ang gumawa ng isang kahindik-hindik na pahayag. Ginamit nila ang isang kababayan natin, isang mahirap at desperadong dalaga, para sa kanilang sariling political agenda. Ang dalagang ito, si Amara Reyes, ay ang parehong babae na in-expel mula sa Santa Clara University dahil sa kanyang masamang pag-ugali. Naramdaman ni Ara ang pamilyar na sakit. Ang parehong mga salita. Ang parehong kasinungalingan, ngunit ngayon ay ipinaparinig sa buong mundo. Hindi ko sinisisi ang dalaga, pagpapatuloy ng senador, tila isang santong nagpapatawad. Madaling manipulahin ang isang taong nagigipit. Ang tanong ay ito, bakit ito ginagawa ng Maharlika? Bakit sila nagtatanim ng isang impostor? Ipinakita sa screen ang mga dokumento. Mga peking bank statement na nagpapakitang may malaking perang idineposito sa isang account na nakapangalan kay Ara. Mga peking testimonya mula sa mga isaksi na nagsasabing si Ara ay matagal nang nagbabalak na magpanggap na mayaman. Ang makinarya ng mga imperial ay gumagana ng buong lakas. Ang kanilang hukbo sa social media ay nagsimula ng magpakalat ng bagong hashtag, #ImpostorPrincess. Napayuko si Ara. Ang kahihiyan ay bumalik, mas masahol pa kaysa dati. Parehong-pareho noong pinalabas siya ng unibersidad. Ang pakiramdam na walang naniniwala sa'yo, na ang iyong katotohanan ay walang halaga laban sa kapangyarihan ng pera at impluensya. Ngunit nang tumingin siya sa tabi niya, nakita niya si Reyna Isabela. Hindi ito natitinag. Nakatayo ito ng tuwid, ang mga mata ay nakapako sa screen, ang galit ay malinaw ngunit kontrolado. Hindi ito takot. Ito ay galit ng isang leon na pinoprotektahan ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ni Ara. Hindi ito pareho. Noong una, mag-isa lang siya. Ngayon, mayroon siyang kakampi. At ang laban na ito ay hindi na lang para sa kanyang sariling karangalan. Ito ay para na rin sa karangalan ng babaeng ito na 20 taon siyang hinanap. Para sa isang kaharian na handa siyang tanggapin. Nang matapos ang press conference, tumayo si Ara. Ang mga luha ay natuyo na sa kanyang mga pisngi. Ang natira ay isang matatag na determinasyon. Mahal na Reyna, sabi niya, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Tumingin sa kanya si Reyna Isabela, nag-aantay. Hindi na po ako ang Ara na dating nagtatago sa takot, sabi ni Ara, at sa unang pagkakataon, tinawag niya ang kanyang sarili sa pangalang ibinigay sa kanya. Ako si Amara.
at handa na po akong lumaban. Isang maliit na ngiti, isang ngiti ng pag-asa at pagmamalaki, ang sumilay sa mga labi ng reyna. Hinawakan niya ang kamay ni Ara. Hindi ka nag-iisa, anak. Sabay nating haharapin ito. Habang sila ay nag-uusap, isang gwardiya ang pumasok. Your Majesty, Princess Amara. May nagpadala po nito para sa inyo. Mula sa isang mapagkakatiwalaang courier. Ang bilin po ay ibigay agad sa prinsesa. Inabot ng gwardiya kay Ara ang isang simpleng brown envelope. Wala itong pangalan ng nagpadala. Nagkatinginan sila ng reyna, parehong nag-iisip kung ito ba ay isa na namang patibong. Dahan-dahan, binuksan ni Ara ang envelope. Sa loob, may isang piraso lang ng papel, isang lumang litrato na halatang kinopya lang. Malabo ito at kupas na. Ngunit ang mga tao sa litrato ay makikilala pa rin. Nasa gitna ang isang mas batang reyna Isabela, katabi ang yumaong hari ng Maharlika. Nakangiti sila. Ngunit ang nakakuha ng atensyon ni Ara ay ang lalaking nakatayo sa likuran nila, bahagyang natatakpan ng anino. Isang binatang-binata pa. Nakasuot ng uniforme ng isang police aide. Ang mukha niya ay payat, ang mga mata ay puno ng ambisyon. Si Alfonso Imperial. Ang litrato ay parang isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong pinto sa isipan ni Leo. Alfonso Imperial. Sa palasyo ng Maharlika. Ang koneksyon ay mas malalim kaysa sa inaakala niya. Hindi lang ito tungkol sa kasakiman sa negosyo. Mayroon pang ibang kwento. Isang kwentong itinago sa loob ng 20 taon. Agad siyang kumilos. Ipinadala niya ang kopya ng litrato kay Ara, umaasang maiintindihan nito na ito ay isang alay ng kapayapaan, isang patunay na kahit tinanggihan siya, hindi pa rin siya tumitigil sa paghahanap ng katotohanan. Para sa kanya. Para sa kanila. Pagkatapos, sinimulan niya ang kanyang sariling paghukay. Ginugol niya ang buong gabi sa paghahanap sa mga lumang dyaryo at archives online. Ang pangalang kay Alfonso Imperial ay halos hindi lumalabas sa mga lumang balita tungkol sa Maharlika. Ngunit sa isang maliit, halos nakalimutang artikulo tungkol sa isang trade delegation, nakita niya ito, Imperial, Junior Aide to the Trade Minister. Isang junior aide. Isang maliit na posisyon, ngunit sapat na para bigyan siya ng akses sa palasyo. Ngunit kailangan niya ng isang taong nandoon. Isang taong nakakita. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang ama. Noong kasagsagan ng kanilang negosyo, mayroon silang mga empleyado na galing sa iba't ibang lugar. Naalala niya ang isang pangalan, Elpidia. Isang matandang babae na dating nagtrabaho bilang isang labandera sa palasyo ng Maharlika bago lumipat sa Pilipinas. Nagretiro na ito at umuwi sa probinsya nito sa Laguna. Isang long shot pero kailangan niyang subukan. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nagmaneho si Leo papuntang Laguna. Ang dala niya lang ay isang lumang address na nakuha niya mula sa mga records ng kanilang dating kumpanya at isang malaking pag-asa. Ang bahay ni Aling Elpidia ay maliit at simple, napapaligiran ng mga halaman. Isang matandang babae na may puti ng buhok at mga guhit ng panahon sa mukha ang sumalubong sa kanya. Ang mga mata nito ay naniningkit sa pag-aalinlangan. Sino ka, iho? Tanong nito. Ako po si Leo Valdez, anak po ako ni Ricardo Valdez. Magalang na sagot ni Leo. Dati po kayong nagtrabaho sa amin. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang ama ay nagpabago sa itsura ng matanda. Valdez si Don Ricardo. Nako, napakabuting tao ng ama mo. Halika, pumasok ka. Sa loob ng bahay, matapos ang ilang minutong kumustahan, inilatag ni Leo ang kanyang pakay. Inilabas niya ang litrato ni Alfonso Imperial. Aling Elpidia, may naaalala po ba kayo tungkol sa lalaking ito? Tinitigan ng matanda ang litrato. Matagal. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago, mula sa pagkamausisa, papunta sa isang bagay na mas madilim, isang lumang takot. Si Shell. Shell po, nagtakang tanong ni Leo. Alfonso. Shell ang tawag namin sa kanya noon. Tahimik lang yan. Laging nakasunod sa mga amo niya. Pero ang mga mata niya ay laging nagmamasid. Parang laging may kinakalkula, kwento ng matanda, ang boses ay halos pabulong. Nandoon po ba kayo noong nawala ang prinsesa? Diretsahang tanong ni Leo. Ang katawan ni Aling Elpidia ay biglang nanigas.
Bakit mo iyan tinatanong? Matagal lang tapos ang isyong iyan. Dahil po si Prinsesa Amara buhay po siya. At si Alfonso Imperial ang nagpaparatang sa kanya na isa siyang impostor, sabi ni Leo, tinitigan ang matanda ng diretso sa mata. Kailangan po namin ng tulong nyo. Umiling si Aling Elpidia, ang takot ay malinaw na ngayon sa kanyang mukha. Hindi. Hindi ako pwedeng magsalita. Mapanganib. Napakamapanganib na tao niyan. Kahit isang maliit na detalye lang po. Kahit ano, pakiusap ni Leo, ang boses ay puno ng pagsusumamo. Para po sa hustisya. Ang salitang ki-hustisya ang tila nagpabago sa isip ng matanda. Tumingin ito sa bintana na parang tinitingnan ang isang malayong nakaraan. Ang araw na nawala ang prinsesa iyon ang araw ng kanyang kaarawan. May maliit na salo-salo sa hardin, nagsimulang magkwento si Aling Elpidia, ang boses ay nanginginig. Naalala ko, nakita ko si Shal malapit sa fountain, sa likod ng mga halamanan. Hindi siya dapat nandoon. Ang lugar na iyon ay para lang sa pamilya ng hari. Akala ko may binabantayan siya. Pero nang tiningnan ko ulit, wala na siya. May napansin pa po ba kayong iba? Kinagabihan, noong hinahanap na ang prinsesa, noong nagkakagulo na ang lahat, napadaan ako sa dating opisina ng Trade Minister. Nakita ko si Shal sa loob, may sinusunog siyang mga papel sa isang basurahan. Amoy gasolina. Nagmadali siyang isara ang pinto nang makita niya ako. Ang bawat salita ni Aling Elpidia ay isang piraso ng puzzle na nabubuo sa isipan ni Leo. Hindi lang ito kidnapping. May tinatago si Alfonso. Isang bagay na kailangan niyang sirain ang ebidensya para. Ang pagkawala ng prinsesa baka isa lang itong diversion. Aling Elpidia, handa po ba kayong sabihin ito sa korte? O kahit sa media? Umiling ng mabilis ang matanda. Hindi ko kaya, iho. Matanda na ako. Takot ako sa kaya niyang gawin. Patawad. Naintindihan ni Leo. Hindi niya ito mapipilit. Ngunit bago siya umalis, tila may naalala si Aling Elpidia. Pumunta ito sa isang lumang bowl sa sulok ng silid. Naghalongkat ito at may kinuha. Isang maliit na kahon ng biskwit. Inabot niya ito kay Leo. Nang naglinis ako ng hardin kinabukasan, matapos mawala ang prinsesa, nakita ko ito malapit sa fountain. Itinago ko. Hindi ko alam kung bakit, sabi nito. Binuksan ni Leo ang kahon. Sa loob, nakabalot sa isang lumang panyo, ay isang bagay na kumikinang. Isang butons. Hindi ito isang ordinaryong butons. Gawa ito sa ginto at sa gitna ay may nakaukit na maliit na selyo ng kaharian ng Maharlika. Isang butons mula sa formal na uniforme ng isang mataas na opisyal o aide ng palasyo. At malinaw na nakikita na ito ay pilit na natanggal. May mga hibla pa ng sinulid na naiwan. Hinawakan ni Leo ang butons. Malamig ito. Ngunit para sa kanya, ito ay nag-aapoy. Ito ang pisikal na ebidensya. Isang bagay na nag-uugnay kay Alfonso Imperial sa lugar ng krimen. Mas malaki ang kasalanan ni Alfonso kaysa sa simpleng panloloko sa negosyo. Mas malaki ito kaysa sa pagnanais na patahimikin ang isang janitress. Ang kasalanan niya ay konektado sa pagkawala ng isang prinsesa. Ang pag-atake ng mga Imperial ay hindi naghintay. Ito ay mabilis, mabagsik at perpektong isinagawa. Ito ang kanilang pangwakas na pag-atake, ang tinatawag sa digmaan na Coup de Guerre. Isang gabi, habang si Ara at ang Reyna ay kumakain ng hapunan kasama sina Maya at Ben, isang aide ang nagmamadaling pumasok, hawak ang isang tablet. Ang mukha nito ay maputla. Your Majesty, Princess, kailangan niyo po itong makita. Ipinakita nito sa kanila ang isang live interview sa isang sikat na primetime news program. Sa screen, isang babae ang umiiyak. Payat ito, ang damit ay luma at ang mukha ay puno ng mga guhit ng paghihirap. Ang pangalan niya ay Lorna. Ako po ang tunay na ina ni Amalia, sabi ng babae sa pagitan ng mga hikbi. Hindi po Amara. Amalia ang pangalan na ibinigay ko sa kanya. Nanlamig ang mga kamay ni Ara. Tumingin siya kay Reyna Isabela na ang mukha ay naging isang blankong maskara. Napakahirap po ng buhay noon, pagpapatuloy ni Lorna. Ang kanyang pag-arte ay perpekto. Iniwan po ako ng asawa ko. Wala po akong maipakain sa aking munting Amalia. Sa sobrang desperasyon iniwan ko po siya sa simbahan.
Umasa po ako na may mabuting taong aampon sa kanya. Iyon po ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Naglabas ang news anchor ng isang dokumento, ipinakita ito sa kamera. At hawak po namin ngayon ang isang kopya ng birth certificate ni Amalia Reyes, nakapangalan sa ina na si Lorna Reyes. Mukhang lehitimo po ang dokumento. Nang makita ko po ang balita tungkol sa nawawalang prinsesa at nakita ko ang mukha niya, alam ko po. Siya ang anak ko, umiiyak na sabi ni Lorna. Ginagamit lang po siya ng mga taga-Maharlika. Hindi po siya prinsesa. Anak ko po siya. Gusto ko lang siyang mabawi. Ang kwento ay perpekto. Isang kwento ng isang kaawa-awang ina na naghahanap sa kanyang nawawalang anak. Isang kwentong mas madaling paniwalaan ng masa kaysa sa isang fairy tale tungkol sa isang nawawalang prinsesa. Ang epekto ay agaran. Ang mga telepono sa mansyon ay nagsimulang magring ng walang tigil. Ang mga aid ay pabalik-balik, bawat isa ay may dalang masamang balita. Your Majesty, ang ating mga alyado sa Senado ay nagsisimula ng dumistansya. Ang public approval ratings po natin ay bumagsak ng 40% sa loob lang ng isang oras. Ang hashtag na #princess ang peke ay #1 trending sa buong mundo. Tumingin si Ara sa reyna. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati sa mga mata nito, pagod. Isang malalim na pagod at sakit na tila tumatago sa buto. Bahagyang nanghina ang tindig nito at napahawak ito sa kanyang dibdib na parang biglang sumakit. Ang imaheng iyon ang pinakamasakit sa lahat para kay Ara. Ang makita ang malakas na reynang ito na hinarap ang lahat ng paninira ng may dignidad ay unti-unti nang hina dahil sa kanya. Hindi na niya kinaya. Tahimik siyang tumayo at lumabas papunta sa isang malawak na balkonahe na tanaw ang madilim na hardin. Sumandal siya sa malamig na marmol, pinipigilan ang sariling paghikbi. Ang lahat ay nawala. Mas masahol pa ito sa pagiging expelled. Mas masahol pa ito sa pagiging pinagtawanan. Dahil ngayon, hindi lang siya ang nasasaktan. Nadadamay niya ang mga taong sumubok na tulungan siya. Tumingin siya sa karangyaan sa paligid niya, ang mga mamahaling muebles, ang malawak na hardin. Hindi ito para sa kanya. Isa siyang impostor. Baka nga tama sila. Baka mas mabuti pa noong isa lang siyang simpleng janitress. Mahirap, ngunit tahimik ang buhay niya. Ang pagdating niya ba ay isang pagkakamali? Ang pagbabalik niya ba ay isa lang sumpa na nagdala ng kahihiyan at gulo sa kaharian ng Maharlika? Sa ina na 20 taon siyang hinanap. Sana hindi na lang niya ako nahanap, naisip niya, at ang kaisipang iyon ay nagdulot ng isang matinding kirot sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa isang madilim na dagat at wala nang anumang liwanag na natatanaw. Natalo na sila. Sa gitna ng kanyang katahimikan at pagtangis, nagring ang kanyang cellphone. Isang pamilyar ngunit ngayong ay kinainisan niyang numero. Si Leo. Gusto niya itong i-reject. Ngunit may isang bagay na nag-udyok sa kanyang sagutin ito. Ano, sagot niya, ang boses ay walang buhay. Sa kabilang linya, narinig niya ang mabilis na paghinga ni Leo, isang boses na puno ng pagkaapura na hindi niya pa narinig dati. Ara, huwag kang bibitaw. Wala nang pag-asa, Leo. Tapos na ang laban. Hindi pa, mariing sabi ni Leo. Ang boses niya ay parang isang spark sa gitna ng kadiliman. Ara, may hawak na akong ebidensya. Isang matibay na ebidensya. Natahimik si Ara. Pero kailangan kong pagkatiwalaan mo ako. Pagpapatuloy ni Leo, ang boses ay naging maseryoso, halos isang pakiusap. Sa huling pagkakataon. Nakatayo si Ara sa balkonahe, ang malamig na hangin ng gabi ay dumadampi sa kanyang pisngi. Ang salitang itiwala ay umalinggaw sa kanyang isipan. Ang tiwala na winasak nito. Ngunit ang pag-asa sa boses nito, gaano man kaliit, ay tila isang lubid na inihagis sa isang taong nalulunod. Kakapit ba siya, kahit na ang naghagis ng lubid ay ang parehong taong tumulong sa pagtulak sa kanya? Nakatayo si Ara sa balkonahe, hawak ang cellphone na tila isang mabigat na bato. Ang mga salita ni Leo ay umalinggaw sa kanyang isipan, isang mahinang tunog ng pag-asa sa gitna ng isang napakalakas na bagyo. Kailangan kong pagkatiwalaan mo ako sa huling pagkakataon. Tiwala. Isang salitang napakadaling sirain at napakahirap buuin muli. Naalala niya ang sakit na naramdaman niya sa kapihan. Ang pakiramdam na ginamit.
Ngunit naalala rin niya ang mga mata ni Leo. Kahit sa gitna ng kanyang galit, nakita niya ang isang bagay doon, isang bagay na totoo. Ang sakit na katulad ng sa kanya. Tumingin siya sa loob ng mansyon, sa kanyang ina, si Reyna Isabela, na ngayon ay tahimik na nakaupo, ang mga balikat ay bahagyang nakayuko sa bigat ng mundo. Tumingin siya sa kanyang mga kapatid na mahimbing nang natutulog, walang kamalay-malay sa digmaang nangyayari. Kung wala siyang gagawin, talo na sila. Kung magtitiwala siya sa kasinungalingan, talo na sila. Ano ang mawawala sa kanya kung susubukan niyang maniwala sa katotohanan, kahit isang beses pa? Huminga siya ng malalim at ibinalik ang cellphone sa kanyang tainga. Saan tayo magkikita? Nagkita sila sa pinakaliblib na bahagi ng hardin ng mansyon. Isang lugar na natatabunan ng malalaking puno at naliliwanagan lamang ng buwan. Dumating si Leo, hindi na mukhang isang magulo at pagod na investigador, kundi isang sundalong handa para sa huling laban. Walang paligoy-ligoy. Inilatag niya sa isang mesang bato ang isang maliit na bagay na nakabalot sa panyo. Ang gintong buttons. Nakita ko to sa bahay ng isang dating labandera sa palasyo, paliwanag ni Leo. Nahanap niya to sa hardin, malapit sa fountain, kinabukasan matapos kang mawala. Hinawakan ni Ara ang buttons. Malamig ito at mabigat. Mayroong isang pamilyar na pakiramdam dito, na parang isang malayong alaala na hindi niya maabot. Ara, sabi ni Leo, ang boses ay seryoso. Hindi ka kinidnap dahil sa pera. Masyadong simple yon para sa isang taong tulad ni Alfonso Imperial. Ang pagkawala mo ay isang diversion. Isang malaking palabas para pagtakpan ang isang mas malaking krimen. Ipinaliwanag ni Leo ang teorya niya, na si Alfonso ay may ginagawang katiwalian sa palasyo, isang bagay na natuklasan ng hari, at ang pagdukot sa nag-iisang anak nito ang pinakamabisang paraan para guluhin ang lahat at bigyan siya ng pagkakataong sirain ang lahat ng ebidensya. Tumingin si Ara kay Leo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang determinasyon, at ang isang bagay na matagal na niyang hindi pinapansin, ang katapatan. Hindi na ito ang lalaking pinagdudahan niya. Ito ang lalaking nagpadala sa kanya ng pagkain noong siya ay gutom. Ang lalaking nag-iwan ng mga mensahe ng pag-asa noong gusto na niyang sumuko. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Naniniwala ako sa iyo, bulong ni Ara. At sa pagsabi niya noon, naramdaman niya ang pagbabalik ng lakas sa kanyang katawan. Leo Valdez. Nakahinga ng maluwag si Leo nang marinig niya ang mga salitang iyon. Iyon lang ang kailangan niya. Isang oras ang lumipas, nasa loob na sila ng isang pribadong pag-aaral, kasama si Reyna Isabela. Nakaupo ang Reyna sa isang malaking upuan, ang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay matalas, sinusuri ang bawat galaw ni Leo. Si Ara ay nakatayo sa tabi ng kanyang ina, hindi na isang biktima, kundi isang prinsesang handa ng bawiin ang kanyang kaharian. Inilatag ni Leo ang lahat sa mesa. Ang litrato. Ang testimonya ni Aling Elpidia tungkol sa mga nasusunog na dokumento. At ang pangwakas na alas, ang gintong buttons. Kinuha ng Reyna ang buttons. Tinitigan niya ito ng matagal. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Ang mga buttons na ito ay espesyal na ginawa para lamang sa mga miyembro ng King's Council. 100 lamang ang mayroon nito. At isa si Alfonso Imperial sa kanila. Tumango si Leo. Ito ang plano, sabi niya, naramdaman ang pagbilis ng kanyang pulso. Hindi natin sila matatalo sa kanilang teritoryo. Kontrolado nila ang halos lahat ng media dito. Kaya kailangan nating dalhin ang laban sa isang lugar na hindi nila kontrolado. Ang press conference nila bukas, sabi ni Ara, naunawaan na ang plano. Eksakto, sabi ni Leo. Gaganapin ito para ipahayag ang kanilang tagumpay. Mag-iimbita sila ng international media. Gagamitin natin ang kanilang entablado laban sa kanila. Tumingin ang Reyna mula kay Leo papunta kay Ara. Nakita niya ang apoy sa mga mata ng kanyang anak. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ng binata. Ito ay isang sugal. Isang mapanganib at baliw na sugal. Ngunit ito na lang ang natitira sa kanila. Mayroon akong kontak sa isang malaking international news agency, sabi ni Leo. Isang respetadong mamamahayag na hindi kayang bayaran o takutin ni Imperial. Makakausap ko siya para i-broadcast ang lahat ng live at walang putol.
Tumayo ang reyna. Ang pagod sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng isang bakal na determinasyon. Gawin mo, utos niya kay Leo. Pagkatapos ay humarap siya kay Ara at hinawakan ang mga kamay nito. Anak, handa ka na ba? Tumingin si Ara sa kanyang ina. Tumingin siya kay Leo. Ang takot ay nandoon pa rin, ngunit natabunan na ito ng isang bagong damdamin, tapang. Opo, mahal na reyna, sagot niya. Handa na po ako. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang marangyang penthouse, nagbubuhos ng isang mamahaling alak si Senador Alfonso Imperial sa 2 baso. Inabot niya ang isa sa kanyang anak na si Marco. Isang tagay, sabi ng senador, para sa isang perpektong tagumpay. Napakagaling ng aktres na nakuha natin pa, tumatawang sabi ni Marco. Pati ako ay halos maniwala na siya ang tunay na ina ni Ara. Biglang pumasok ang isang aide, may dalang folder. Sir, may kumpirmasyon po. Si Reyna Isabela at si Amara Reyes dadalo po sila sa press conference ninyo bukas. Nagkatinginan ang mag-ama. Tumawa ng malakas si Marco. Papasok sila sa lungga ng leon. Ano nang gagawin nila, iiyak sa harap ng kamera at magmamakaawa? Ngumiti ng dahan-dahan si Senador Imperial. Isang ngiting malamig, mayabang at puno ng kasiguraduhan. Itinaas niya ang kanyang baso. Magaling! Hayaan nating mapanood ng buong mundo ang kanilang pagkatalo. Ang ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga kamera, mga kumikislap na ilaw, at mga mamamahayag mula sa buong mundo. Ang hangin ay siksik sa pag-aabang. Ito ang araw ng tagumpay ni Senador Alfonso Imperial, at lahat ay naroon upang saksihan ito. Nakatayo siya sa entablado, kasama si Marco sa kanyang tabi, naliligo sa liwanag. Ang kanyang boses ay umaalinggaw sa buong silid, puno ng peking kababaang loob at tagumpay. At sa huli, ang katotohanan ay palaging mananaig, sabi niya, tinatapos ang kanyang talumpati. Ang aking anak ay napatunayang inosente. Ang ating bansa ay nailigtas mula sa isang internasyonal na panloloko. Ngayon, handa na kaming sagutin ang inyong mga katanungan. Sa hudyat na iyon, bumukas ang malaking pinto sa likuran ng ballroom. Lahat ng ulo ay lumingon. Ang mga kamera ay mabilis na nag-focus. Ang mga bulungan ay naging isang malakas na ugong. Pumasok si Reyna Isabela, ang kanyang tindig ay puno ng dignidad, ang kanyang mukha ay kalmado na parang isang bagyo na nag-aabang. At sa tabi niya, naglalakad si Amara Reyes. Hindi siya nakayuko. Hindi siya mukhang isang biktima. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, ngunit dala niya ito na parang isang baluti. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos, at ang kanyang mga mata, na walang bakas ng luha, ay nakatingin ng diretso sa entablado, kay Alfonso at Marco Imperial. 100 ang ginawa para sa kanila habang sila ay naglalakad patungo sa harap. Ang mga reporter ay sumisigaw ng mga tanong, ngunit hindi sila tumigil. Walang imik, umakyat sila sa entablado, sa kabilang dulo mula sa kinalalagyan ng mga imperial. Ang ngiti sa mukha ni Senador Imperial ay bahagyang nag-atubili. Hindi ito ang inaasahan niya. Hindi ito ang itsura ng mga taong talunan. Reyna Isabela, Via Reyes, sabi niya, pilit na pinapanatili ang kanyang ngiti. Isang sorpresa. Naparito ba kayo para aminin sa publiko ang inyong pagkakamali? Hindi sumagot ang Reyna. Sa halip, si Ara ang humakbang pasulong, patungo sa mikropono. Magandang umaga sa inyong lahat, sabi niya, ang kanyang boses, na pinalakas ng sound system, ay malinaw at matatag. Walang panginginig. Hindi po ako naparito para umamin sa isang pagkakamali. Naparito po ako para itama ang isang napakatagal ng kasinungalingan. Isang malaking screen sa likod ng entablado, na kanina lang ay nagpapakita ng mukha ng senador, ay biglang naging itim. Pagkatapos, isang imahe ang lumitaw. Ang lumang litrato. Si Reyna Isabela, ang hari, at ang isang binatang si Alfonso Imperial sa likuran. Nanlaki ang mga mata ng senador. Ano ng kalokohan ito? Hindi siya pinansin ni Ara. May isang kwento po akong ibabahagi sa inyo. Isang kwento tungkol sa isang batang prinsesa na nawala at isang ambisyosong aide sa palasyo na may madilim na sikreto. Sa screen, isang video ang nagplay. Isang video ni Aling Elpidia, ang kanyang mukha ay malinaw. Nakita ko po si Alfonso Imperial na may sinusunog na mga dokumento sa gabi kung kailan nawala ang prinsesa,
sabi ng matanda sa video, ang boses ay nanginginig ngunit determinado. Isang kasinungalingan, sigaw ng senador, ang kanyang mukha ay nagsisimula ng mamula. Sino ang matandang iyan? Binayaran niyo siya. Ang tanong po, senador, nagpatuloy si Ara, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa kanya, ay hindi kung sino siya, kundi ano ang sinusunog ninyo. Sa puntong ito, si Reyna Isabela na ang lumapit sa mikropono. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ang gintong buttons. Ang mga miyembro lamang ng King's Council ang may karapatang magsuot ng buttons na ito, sabi ng Reyna, ang boses ay dumadagundong sa otoridad. Ang uniforme ng bawat miyembro ay may 12 ganito. Nang imbentaryuhin namin ang mga lumang uniforme na nakatago sa palasyo, isa lang ang kulang ng isang buttons. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa buttons at tinitigan si Senador Imperial. Ang uniforme ninyo, Senador. Isang palabas lang yan, sabi ng senador, ngunit ang pawis ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang noo. Talaga po ba, sabi ni Ara. Dahil ang buttons na ito ay natagpuan sa eksaktong lugar kung saan huling nakitang naglalaro ang prinsesa. Ang mga kamera ay sunod-sunod na kumislap. Ang mga reporter ay nagsisigawan. Ang silid ay puno ng tensyon. Si Senador Imperial ay na-corner. Tumingin siya sa kanyang anak, naghahanap ng suporta. At doon, nagkamali si Marco. Sa sobrang taranta at takot para sa kanyang ama, sumigaw siya. Isang sigaw na narinig ng lahat dahil sa mga mikroponong nakabukas. Hindi kasalanan iyan ay papa. Aksidente lang bang lahat? Hindi niya sinasadyang maitulak Dan's bata. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Lahat ng mata ay napunta kay Marco, na ngayon ay nakatakip ang bibig, ang mga mata ay nanlalaki sa katotohanang naisatinig niya. Siya ay umamin. Hindi ito kidnapping para sa pera. Ito ay isang aksidente na pilit na pinagtakpan. Itinulak ng isang batang Alfonso Imperial ang prinsesa, marahil ay nag-agawan sila ng isang bagay, marahil ay natuklasan ng bata ang kanyang ginagawang panununog. Ang pagkamatay o pagkawala ng bata ay naging dahilan para pagtakpan ang isang mas malaking krimen sa isang mas malaking kasinungalingan. Tumingin si Senador Imperial sa kanyang anak, ang mukha ay puno ng pagkatalo. Sa isang iglap, ang makapangyarihang senador ay naging isang desperadong ama na nahuli sa sarili niyang bitag. Sa gitna ng kaguluhan, mga sirena ng pulis ang narinig sa labas. 2 unipormadong opisyal ang mabilis na umakyat sa entablado. Ang kastilyo ng kasinungalingan na itinayo ng mga Imperial sa loob ng 20 taon ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Sa harap ng buong mundo. Habang isinasama ng mga pulis ang mag-amang Imperial, na ngayon ay hindi na makatingin kaninuman, hinanap ng mga mata ni Ara si Leo. Nakatayo ito sa gilid ng silid, malapit sa technical booth, hawak ang isang kamera. Hindi siya kumukuha ng litrato. Nakatingin lang siya kay Ara. Nang magtama ang kanilang mga mata sa gitna ng kaguluhan, walang salitang namagitan. Isang ngiti lang. Isang ngiti ng pasasalamat, pag-unawa at isang bagong simula. Hinawakan ni Reyna Isabela ang kamay ni Ara. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman ni Ara na siya ay tunay na nakauwi na. Ilang linggo ang lumipas. Ang alikabok na nilikha ng pagsabog ng katotohanan ay unti-unti nang humupa. Ang pangalan ng pamilyang Imperial, na dating simbolo ng kapangyarihan, ay naging simbolo na ngayon ng kahihiyan. Ang kanilang imperyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Si Senador Alfonso Imperial at ang kanyang anak na si Marco ay nahaharap sa maraming kaso, hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa Maharlika. Ang kanilang kinabukasan ay isa ng madilim na selda. Ngunit para kay Amara, ang araw ay muling sumisikat. Nakatayo siya ngayon sa isang entablado, hindi bilang isang akusado, kundi bilang isang prinsesa. Ito ang kanyang unang opisyal na talumpati sa harap ng mga mamamayan ng Maharlika na isinasahimpapawid sa buong mundo. Ang kanyang ina, si Reyna Isabela, ay nakaupo sa kanyang likuran, ang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Hindi siya nagsalita tungkol sa paghihiganti. Hindi niya binanggit ang pangalan ng mga taong nanakit sa kanya. Sa loob ng 20 taon, panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng sinseridad, namuhay ako bilang si Ara Reyes. Isang simpleng babae na ang tanging pangarap ay mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga kapatid.
Naranasan ko ang magutom. Naranasan kong mapagod. Naranasan kong mahusgahan dahil sa aking anyo at katayuan sa buhay. Ang mga karanasang iyon, pagpapatuloy niya, ay hindi ko ituturing na isang sumpa. Ang mga ito ang humubog sa akin. Ang mga ito ang nagturo sa akin ang tunay na kahulugan ng lakas at karangalan. Tumingin siya sa kamera, na parang kinakausap ang bawat isang taong nakakaramdam ng pagiging maliit at walang halaga. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa korona o sa magagarang damit. Ito ay nasa puso na marunong magpatawad. Ito ay nasa mga kamay na handang tumulong. At ito ay nasa paninindigan na ipaglaban ang tama, gaano man ito kahirap. Bilang inyong Prinsesa Amara, pagtatapos niya, nangangako ako na ang aking buhay ay iaalay ko sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ngayon, ipinapahayag ko ang pagbubukas ng The Reyes Foundation, isang organisasyon na magbibigay ng scholarship at suporta sa mga working students at kabataang may pangarap, tulad ko noon. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Si Ara, na dating janitress, ay hindi lang naging isang prinsesa. Siya ay naging isang simbolo ng pag-asa. Kinagabihan, sa isang tahimik na pagtitipon sa palasyo, ang pamilya ay muling buo. Si Reyna Isabela ay nakangiti, isang tunay na ngiti na matagal nang hindi nakikita sa kanyang mga labi. Si Maya at si Ben ay masayang naghahabulan sa malawak na hardin, ang kanilang mga tawa ay musika sa pandinig. Ang bahay na ito, na dati puno ng kalungkutan, ay puno na ngayon ng buhay. Lumabas si Ara sa hardin para magpahangin. Doon, naghihintay sa kanya si Leo. Inilathala na niya ang kanyang huling artikulo, isang komprehensibong ulat tungkol sa pagbagsak ng imperyo ng mga imperial. Pagkatapos noon, nag-resign siya mula sa lahat ng kanyang posisyon sa pamamahayag. Tapos na ang misyon ko, sabi niya kay Ara. Ano na ang susunod mong gagawin, tanong ni Ara. Ngumiti si Leo. Hindi ko pa alam. Siguro magsisimula ulit ako. Sa isang bagong kwento. Naglakad sila sa hardin, ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng tensyon o pagdududa. Ito ay isang komportableng katahimikan, puno ng mga bagay na hindi na kailangang sabihin. Leo, sabi ni Ara, huminto sila sa tabi ng isang fountain. Gusto kong magpasalamat. Para sa lahat. At gusto kong humingi ng tawad, sagot ni Leo. Dahil nasaktan kita. Naintindihan ko na, sabi ni Ara, tinititigan ang mga mata ni Leo. Pareho lang tayong may mga sugat na dala. Pareho lang tayong natutong lumaban. Hinawakan ni Leo ang kamay ni Ara. Ara. Amara. Mahal kita. Mahal kita noong isa ka pang janitress na palihim kong kinukuhanan ng litrato sa library. At mas minamahal kita ngayon. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ara. Ang ngiting matagal nang itinago ng takot at sakit. Alam ko. Dinala sila ng kanilang mga paa sa isang pamilyar na lugar para kay Ara, ang dalampasigan. Ang parehong dagat na madalas niyang tinititigan noon kapag gusto niyang takasan ang kanyang mga problema. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Magkahawak kamay silang naglakad sa buhanginan habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, nag-iiwan ng mga kulay kahel at lila sa kalangitan. Sumandal si Ara sa balikat ni Leo, pinapanood ang mga alon na humahalik sa dalampasigan. Ang lahat ng sakit, lahat ng hirap ay parang inanod na rin ng mga alon na iyon. Handa na ako, bulong niya, mas para sa sarili niya kaysa kay Leo. Para saan? Tanong ni Leo. Tumingin si Ara sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagniningning kasabay ng mga huling sinag ng araw. Para sa bagong simula. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ni na Amara at Leo. Mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Isang karangalan ang maging bahagi ng inyong mga araw at gabi. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isa ring paglalakbay para sa amin. Sa bawat salitang aming isinusulat, kasama ninyo kaming tumawa, umiyak, nagalit at umasa. Naramdaman namin ang sakit ni Ara sa bawat pang-aapi, ang kanyang pagkalito sa harap ng isang bagong katotohanan, at ang kanyang tagumpay nang sa wakas ay makamit niya ang hustisya at pag-ibig. Sana po ay may naiwan kaming isang munting aral sa inyong mga puso, na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon, kundi sa tibay ng kanyang puso at sa dignidad na hindi kayang bilhin ng kahit sino.
At higit sa lahat, nasa gitna ng pinakamadilim na pagsubok, ang pag-asa ay palaging masisilayan, at ang tunay na pag-ibig ay palaging magiging isang ligtas na kanlungan. Inaanyayahan po namin kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong napulot? Ang inyong mga komento ay nagbibigay inspirasyon sa amin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong pumupukaw sa damdamin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Nagmamahal. Pusong Pinoy Tales.